こんにちは、シェイカーです。仕事から帰ってきました。皆さん、元気ですか? Hello everybody! It's me, Shek. Kumusta po kayong lahat dyan? Sabi ko, kakarating ko lang galing sa trabaho. At sa mga nag-aabang ng video updates natin tungkol sa mga trabaho sa Japan, eto na po. Eto na po ang isa sa mga updates na mangyayari. Right. So, in this video, pag-uusapan lang ulit natin kung ano ba yung mga trabaho na bubuksan ng Japanese government para sa mga Pilipino at sa iba pang mga foreigners dito sa Japan. Okay. So, kung nabalitaan nyo po noong last quarter ng 2018, nag-announce ang ambassador to the Philippines na si Mr. Koji Haneda na ayun nga, may good news para sa mga Pilipino. At ang good news na yan, good news, ay magbubukas nga daw po ng 500,000 jobs para sa mga foreigners dito sa Japan. Okay? So, yan ay mga karagdagang 500,000 positions o trabaho dun sa meron na mga trabaho ngayon dito sa Japan. Okay? So, kung napanood nyo rin yung previous video ko about this, may mga ibang details doon na kung ilan na yung currently nagtatrabaho dito na foreigners, ganyan, at kung ilan yung mga Pilipino na currently nandito sa Japan. Okay, so sa 500,000 na bubuksan na mga trabaho na yan, from 2019 daw, sabi nila, ang 1/10, okay, 10% ng mga trabahong yan or equal to 50,000 jobs, new jobs, ay para sa atin, sa mga kapwa ko Pilipino. Okay? Di ba ang dami nun? Parang of all the many countries around the world, yung 1/10 ng 500,000 jobs, 50,000 para sa Pilipino, 'di ba? Ganun sila ka-accepting sa ating mga Pilipino. Ganun sila katiwala sa kakayanan ng mga Pilipino. So 50,000 ay ilalaan nila para sa atin. Pero ano-ano bang klaseng mga trabaho ito? Okay? So ang sabi, ang 500,000 new jobs na 'yan ay more on or concentrated sa skilled labors or manual or skilled labors. Okay? Kasama na dyan yung mga farmers. Okay? Isa-isahin natin yan mamaya. So, farmers, sa construction, at saka sa hospitality. Okay? Farmers muna. Ano-ano ba yung mga trabaho ng farmers? Kasama dyan yung fruit pickers, okay? Fruit pickers or vegetable pickers. Sila yung nag-harvest, okay, sa farms. 'Yon. Tapos naman sa construction industry, kasama dyan yung mga shipbuilders, tagagawa ng mga barko, ganyan. Kasama dyan ang mga welders, mga painters, okay? So, plumbers, ganyan, electrician. Yan yung kasama sa construction industry. Tapos, sa hospitality naman, kasama dyan yung mga domestic helpers, caregivers, nurses, ganyan. Pero more on, I think, yun nga, parang sa hospitality, more on, ang kailangan nila ngayon, yung mga domestic helpers, okay? Mga bed makers, ganyan, sa mga hotels, at saka sa mga private companies na nagde-deploy ng mga tagalinis or yan, yung mga ganyang work sa iba't ibang mga bahay. Yun, meron kasing mga ganyang kumpanya dito, yung nag-hire sila ng per hour na mga tagalinis, ganyan. So, magtatrabaho ka sa isang agency na nagde-deploy ng mga domestic helpers sa mga private homes, ganon. Per hour ang bayad or per day, ganyan. So, isa yan sa mga trabaho. And, yung sa iba pang mga jobs na probably engineering, ano pa bang mga field usually meron dito. Ayan, yun nga, software engineering, electrical engineering, yes, computer engineering and stuff, architecture, ganyan. Meron pa rin, ngayon naman merong mga Pilipino na nagtatrabaho dito as engineers and sa mga iba't ibang fields din. Yun, pero ang
Ang focus kasi nitong 500 new jobs na to ay manual laborers or manual jobs or skilled jobs. Okay, so ayun, kung kayo ay skilled sa mga field na nabanggit ko sa farming, hospitality, or construction industries, iyan, siguro magiging interesado kayo na mag-apply dito sa Japan. At ang isa pa pala sa good news, no, dito sa 500,000 new jobs na to at 50,000 na lang, so 50,000 new jobs for Filipinos, okay, ay good for 5 years ang ibibigay nila na visa. Ayan daw ang bagong patakaran ngayon, no, bagong immigration rules para dito sa new project nila na to, dito sa 2019 project nila na to. So kung isipin nyo, 2019, 2021, 2, 3. Hanggang 2023, valid, or 2024, valid yung visa nyo. Okay? So, 5 years kayong pwedeng magtrabaho sa Japan. On top of that, syempre, yung sweldo, okay, dahil nga approved ito ng Japanese government, or project ito mismo ng Japanese government, yung sweldo nito ay standard na sweldo. Hindi katulad ng mga ibang trabaho ngayon na nakikita ko sa online na naghahanap ng farmers, naghahanap ng mga factory workers, ganyan. Yung iba doon na nakikita ko, sobrang baba ng sweldo. Parang hindi mo iisipin na Japan ba talaga yung pupuntahan nitong mga workers na to? Kasi ang bababa, nasa 30,000 lang, 40,000, ganun, which is sobrang below the minimum wage dito sa Japan. So parang medyo magtataka ka kung legit ba yung mga companies na yon or mga agencies na yon na nagha-hiring sa mga online job postings yan. So this time, syempre dahil kumbaga itong mga jobs na to ay legit, talagang I think they will make sure na pantay yung sweldo or standard yung sweldo. Ayan. And one more thing, yung mga trabahong yan na ibubukas nila for foreigners, I think may edge tayong mga Pilipino dahil, okay, kailangan kasi dyan is prepared kayo to work dito sa Japan. And with the word prepared, I mean na prepared kayo language-wise. Kailangan may background talaga kayo sa Japanese. Kasi dito, mahihirapan kayong magtrabaho kapag wala kayong alam na Japanese. Let's say, hindi kayo nakakabasa, hindi man lang kayo nakapagsalita, or let's say, kahit magsulat, hindi nyo alam, disadvantage yun. Or talagang hindi siguro kayo magiging successful sa pagtatrabaho dito, you know? Kasi mahihirapan kayo kasi dito wala masyadong English yung mga nakikita nyo sa paligid. Usually talagang Japanese lang. So, yung sinasabi kong advantage nating mga Pilipino is, ang Japanese po is very, let's say, siguro similar in pronunciation sa Tagalog. Kaya naman, madali para sa atin na matuto ng Japanese language. Madali sa atin na makapag-adjust sa Japanese language kasi familiar na tayo sa basa at sa pronunciation. Ano lang yan a, i, u, e, o, kakiku, keko, gagigu, gego. Diba? Parang abakada lang natin yan. Kaya, napakadali aralin ng salita, ng pronunciation nila. Ang mahirap aralin ay yung writing system nila. Pero, it just takes time para ma-master. At hindi nyo naman kailangan na matuto ng lahat ng Japanese characters, yung kanji. Okay? Hindi nyo kailangang matuto agad niyan lahat-lahat kasi ang dami niyan. Talagang thousands yan. Ang kailangan nyo agad na ma-master, kung gusto nyong matuto ng Japanese, masterin nyo po ang hiragana at katakana. Okay? And
pag na-master nyo na yan, magiging madali na ang buhay nyo, magiging madali na ang pag-aaral nyo ng Japanese, okay? So, hiragana and katakana first. And of course, etong mga jobs na to, hindi natin alam kung paano to bubuksan ng Japanese government. Meron bang official agency or government to government ba ang mangyayari ng pagbubukas ng mga jobs na ito? Hindi natin alam kung paano mag-a-apply dito or ganyan. Kasi wala pa naman pong official announcement na, ito na talaga yung listahan ng mga trabaho, at ito na yung kailangan namin, ito ganyan-ganyan, sa ganitong field, ganyan. So, wala pang mismong specific na mga job orders, yon. Ano pa lang ito ay plano, at talagang para kasi ito sa Japanese, sa Japan, okay. Para ito sa Japan kasi kailangan nilang paunladin pa yung bansa nila. Kailangan nila ng more workers dahil ang Japan po ay tumatanda na ang population. Meaning, yung average age ng mga workers nila is patanda na ng patanda. Okay? And dahil nga hindi sila masyadong nag-aanak, kulang or kaunti yung pumapalit ng mga newborn children sa mga matatanda nila. Okay? It's an aging population. Japan has an aging population. Kaya kailangan talaga nila ng manpower. Kailangan nila ng workers. So, this plan will certainly come true. So, hihintayin na lang talaga natin yung go signal. Hihintayin na lang talaga natin na ayan na. Okay, open na sila. Pero habang naghihintay kayo, kung talagang interesado kayo at tingin nyo, this will be your next employment, this will be your future, okay? Kung nasa ibang bansa man kayo ngayon, kung nasa Pilipinas man kayo ngayon, na gusto nyong mag-transfer sa Japan or gusto nyong subukan yung green pastures, greener pastures dito sa Japan, ang masasabi ko lang po is mag-aral na kayo ng Japanese. Prepare yourself. Okay? At yung mga agencies naman, I think, or yung mga magiging in charge sa pagkuha or pag-hire ng mga tao for these jobs, I think they will not allow yung mga workers nila to go to Japan or to come here na hindi pa marunong mag-Japanese. So, I think magkakaroon pa ng training dyan sa bansa natin, sa Pilipinas, bago kayo ipadala ng tuluyan dito sa Japan. Nakita ko rin sa mga ibang websites, sa mga job hirings, ganyan, na talagang meron silang training or Japanese language training, study, ganyan, na intensive bago nila ipadala or bago nila papuntahin sa Japan yung mga applicants nila, yung mga workers na na-hire nila. Kailangan talaga nila munang ma-master yung Japanese language kasi nga hindi pwedeng by chance lang or by luck lang na nasa Japan ka at nagtatrabaho. Kailangan marunong kang ng language nila para maging successful ka, para mabuhay ka ng masaya dito sa Japan. Kasi you know, imagine yourself not knowing any Japanese language. Paano ka makikipag-communicate sa mga katrabaho mo, 'di ba? Paano ka lalabas ng apartment mo? Paano ka lalabas ng bahay? Paano ka makikisalamuha sa mga tao without any Japanese knowledge? So, it's really very important, guys. So, please prepare yourselves, mag-aral na po kayo ng Japanese ng paunti-unti. And of course, syempre kung kayo ay isang applicant and there's another applicant na hindi marunong talaga totally ng Japanese and here you are na medyo may alam na ng basic Japanese, at least kaunting marunong na kayo magbasa, marunong na kayo konti magsulat, nare-recognize nyo yung characters, ganyan, may mga alam kayong words, you have the advantage over other applicants na walang alam, 'di ba? Let's say parehas kayo ng experiences, parehas kayo ng qualifications, pero kung kayo ay may Japanese knowledge na, Japanese ability na, syempre, you have the edge, okay? You will certainly get that job, okay? So, ayun po. At sa mga nagtatanong kung ano-ano bang mga qualifications para dito sa mga trabaho na to, I think magiging edge or edge ng ibang may mga experiences na yung
experience on the same field, kung construction yung a-applyan nyo, siguro having an experience in the construction industry, magiging edge nyo yan over other applicants. Pero sa mga ibang jobs naman na kunyari, let's say, yung mga fruit pickers, vegetable pickers, or yung farmers, I'm not sure kung talagang kailangan, dati kang farmer, ganyan, or ano, pero sa tingin ko, basta meron ka lang work experience, ayun, baka pwede na yun. Again, it still depends on the job descriptions, ano ba talagang hinahanap nila. For now, kasi wala pa po tayong makitang official, okay, na mga announcements. So, stay tuned lang kayo, guys, okay? Mga kapwa ko Pilipino na gustong magpunta ng Japan at magtrabaho dito sa Japan, stay tuned lang po kayo. I will update you pag mayroon akong nakita. At dun sa may mga questions about Japan life, yan, leave a comment down below. I will try to answer your questions, and yun, kung may mga tanong kayo about Japanese language, ganyan, just subscribe, like this video, share nyo na din, and wait for my updates. Ayun po. I'll try as much as possible na gumawa ng mga videos na makakatulong para sa inyo. Okay? Thank you so much po. Have a very blessed day. Bye-bye.